At si Jesu Kristo'y nabuhay, nanay sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Panginoon ang naghirap, Diyos niyang bayan. Pupuring mga hirap, sayang nag-iwan. Magalak tayong lahat, si Jesu Cristo na buhay, unahin sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, naminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesukristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kaniyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kaniyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit, isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Libitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.
Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Subayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang ang sinumang sumampalataya sa Kaniya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa araw at sa umagang ito. Ito po ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Maaaring pwede nating itanong, sino ba si Nicodemo? Ano ang kaniyang relasyon kay Jesus? Una, ang pangalang Nicodemo ay nahati sa dalawa. Nico o Nike. Ang ibig sabihin ay victory. Kaya kung may sapatos kayong Nike, ibig sabihin nun victory. Nico, victory, demo, people.
mga tao. Kaya doon po galing yung salitang demographic profile ng mga tao. So, victory of the people. Nicodemo means victory of the people. Minsan, conqueror of the people. Siya ay isang pariseo. Si Nicodemo ay isang pariseo na miyembro ng Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay ang council ng mga pariseo. Para ikaw ay maging miyembro ng Sanhedrin, kailangan isa kang magaling at matalinong pariseo na nag-aral at pinag-aralan ang batas. Ibig sabihin ng batas ay yung mga batas ni Moses na nakasulat sa lumang tipan. Ibig sabihin po, si Nicodemo ay hindi ordinaryong tao. Bukod sa siya ay matalino, it follows na siya ay maimpluwensya at mayaman. Ito ang pagkakakilanlan kay Nicodemo. Ang ebanghelyong ito bilang karugtong kahapon ay nagbigay ng senaryo. Ano po yung senaryo? Na siya ay pumunta kay Jesus isang gabi. Sa lahat ng oras sa buong araw, pwede nating itanong, bakit gabi? Bakit kailangang gabi siya pumunta kay Jesus? Dahil po sa dalawang kadahilanan. Una, dahil siya'y isang maimpluwensya kapag nakita siyang nakikipag-usap kay Jesus, magagalit sa kanya ang mga kapwa niya pariseo. Pwede siyang pagsabihang traidor, taksil. Kaya sa gabi siya pumunta para walang makakilala sa kanya. Ikalawang kadahilanan, kaya gabi, ay dahil siya'y isinugo ng mga pariseo na miyembro ng Sanhedrin upang si Kristo ay malagyan nila ng kaso. Kaya ang kanilang usapan ay tungkol sa pagiging born again. Ang kanilang usapan ay tungkol sa pagiging pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang usapan nila ay usapan ng hindi mabababaw ang pinag-aralan sa kasulatan. Kung hindi malalim ang ugnayan sa kasulatan ng lumang tipan. Kaya ang kanilang usapan ay parang usapan ng matatalino at marurunong. Dahil sa isang banda, hindi talaga natin mauunawaan ang ibig sabihin ng salitang being born again. Pero sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ang pagpapaliwanag ni Jesus sa kaniya tungkol sa pagiging ipanganak na mag-uli ay isang paglalakbay mula sa kawalan patungo sa liwanag. Si Jesus ay nagsalita ayon sa pamantayan at diwa ni Nicodemo. You are teacher of the law. Guru ka pa naman ng kasulatan. Hindi mo ito nauunawaan. Ibinabalik ni Jesus kay Nicodemo yung mga pagtatanong niya dahil siya'y guro, matalino, pero hindi niya nauunawaan. Dito rin po pumapasok ang simbolismo
ng gabi. Bakit gabi? Sapagkat ang gabi sa Ebanghelyo ni San Juan ay sumisimbolo ng evil and ignorance. Nangangahulugan na kahit matalino si Nicodemo, siya pa rin ay ignorant sa tunay na kahulugan ng buhay. Kaya ang ibig sabihin ni Jesus ng ipanganak na mag-uli ay hindi isang physical reality, kung hindi isang spiritual journey na ang bawat isang may relasyon sa Diyos ay palaging nagpapanibago, renewal, rebirth sa panahong tayo'y nagkakaroon ng confusion sa pananampalataya. Si Nicodemo ay simbolo ng tahimik na sumunod kay Jesus. Mula sa gabi, mula sa ignorance ng kaniyang kaalaman, sa pagharap niya kay Jesus at pakikipag-usap, he was brought into light. Siya'y nagkaroon ng kaliwanagan na ang taong kausap niya ay hindi lamang anak ng tao, kung hindi misteryong bumabalot sa kaligtasan ng bawat isa. Si Nicodemo ay 3 beses binanggit sa Ebanghelyo. Una ay ito, pangalawa ay ang kaniyang salita sa gitna ng Sanhedrin nang gusto na nilang hulihin at dakpin si Jesus. Anong sabi ni Nicodemo? Ba't hindi natin muna bigyan ng panahon na siya'y makapagpaliwanag? At ang pangatlo, na nagpapakita na siya ay tahimik na sumunod kay Jesus, ay pagkatapos na si Jesus ay mamatay sa krus. Siya kasama si Jose ng Arimatea ang nagbaba kay Kristo sa krus at nagdala ng halos 70 gramo o kilo ng pabango upang mailibing si Jesus. Mula sa kaliwanagan, patungo sa pagpapakita niya ng pananampalataya kay Kristo, tahimik na sumunod at naniwala sa Kanya. Tayo po minsan ay Nicodemo. Tayo'y nag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Hindi malinaw ang ating sinasampalatayanan. Palagi tayong nagtatanong, pero ayaw nating mag-aral o makita ang liwanag. Pinipilit natin ang ating sariling talino na unawain, pero hindi tayo nagsasaliksik, hindi tayo umuupo sa harapan ni Jesus upang makipag-usap o talastasan. Kasi nga, ang gabi ay simbolismo ng evil. Kapag tayo'y nadidiliman, kapag tayo'y nasa dilim, ang gusto natin, lumayas lang, umalis lang doon sa dilim na iyon para pumunta sa panibagong dilim. Di po ba yung iba nagtatanong? Sa pagtatanong niya, wala siyang makitang sagot. Ang gagawin, pupunta sa iba. Pagpunta sa iba, kinondisyon ang kanilang isip na ito yung bagay na dapat ninyong paniwalaan. From darkness
into another darkness. Ang halimbawa ng Nicodemo ay halimbawa din natin lahat na dapat kapag tayo'y nasa dilim, wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang liwanag na sa gisag ni Kristo at mag-aral sa Kanya. Habang tayo po ay tumatanda, dapat din pong lumalalim ang ating kaalaman at ugnayan kay Kristo. Huwag nating hayaang manatili tayong mababaw sa pag-unawa sa Kanya. Tiyagain nating unawain si Kristo sa pamamagitan ng Kaniyang mga salita at turo ng simbahan. Katulad ni Nicodemo, na matyagang nakinig kay Jesus at naunawaan niya ang kabuuan ng kaligtasan ng tao. Huwag tayong magmadali, bagkus magtiyaga sa pag-unawa kay Kristo. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay muling nabuhay si Kristo at siya rin ang magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, naway pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, naway matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alleluia. 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 Lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang poon ay tumindig, bilang kong natin.
Alleluia, Alleluia. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo itong aming ginaganap ng paghahaing nagdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kaniyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak namin may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinigay ang iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniebot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng Pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubog at sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, pagkain ka namin, inumin namin, ikaw rin. Espiritu'y papadamuin, sisila na ang damdamin. Jesu Cristo, sakramento,
pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Jesus, lagi kang kasama sa paglilingkod sa kapwa, sa hirap at sa ginawa. Pag-ibig mo'y nadarama. Jesu Kristo, sakramento, pag-ibig mo ay totoo. Pag-ibig mo ay totoo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang lahat po ay inanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na May 1, 2025, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makisa po tayo. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyan dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman. Sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kaniyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sabisag ng aming kaligtasan.
kasal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati